So ito, gagala na naman kami. Ito na naman tayo sa ora-oradang alis-alis. Sabi niya kasi hindi kami sasama. Tapos nung tinahi ko yung damit niya, sabi niya isasama daw kami. Wala tayong magagawa, di susunod tayo, amo natin yan eh. Ay, ako lang pala. So habang nagbibiyahe kami, napansin ko iba yung dinadaanan. Yun naman pala kasi pupunta dito sa mall na to. Pero hindi para mag-shopping, kundi para bumili ng kape. Akala ko sasama yung nanay ko. Hindi pala, kami lang pala ang may iwan. Pero thank you sa kape. Wow! Pero hindi ko siya mainom agad-agad kasi may bata akong dala. So pagdating namin, sabi ng nanay ko, plantsahin daw yung damit niya. Ito yung damit na tinahi ko yung butones kasi nasira. Tapos nagulat si Ate Nor na dumating kami, akala daw niya hindi kami darating. So habang nagplaplansya ako, yung nanay ko nagsasalita doon sa kwarto. So hinayaan ko lang siya kung ano yung inuutos niya basta na-memorize ko yung utos niya. Habang nagplaplansya ako, tinitingnan ko rin yung maliit baka magising kasi pinatulog ko muna bago ako magplansya. Habang nagpaplansya ako, yung nanay ko nagchichika sa akin. Nang uuto na naman to mga kanani, alam ko na to eh. Pasensya na madam, hindi na magbabagong desisyon ko. Huwag ako. Hindi, charot lang mga kanani. Naglalabas lang yun ng sama ng loob kasi ayaw siyang payagan na gumala kami sa dagat. Kasi bago kami ihatid, nagfighting muna sila ng husband niya. Kaya yun, pagdating namin dito, sa akin nagdadadada ng marami. Wala din naman akong masabi kasi anong gagawin ko, ayaw siyang payagan na magdagat. So yung damit niya na to, isusuot niya to siguro sa party. Madali lang naman siyang plantsahin, kaya lang malapad siya. Tapos biglang dumating si Ate Nor, doon ko nalaman na mayroon palang party dito. Akala ko yung party, yung ano lang, simple lang. Yung konti lang ang tao, yung pala ang daming tao. Naawa naman ako sa kasama ko kasi wala siyang kasama maglinis, wala din siyang kasamang mag-prepare ng pagkain. Hindi rin ako makatulong kasi may bata akong maliit tapos binabantayan ko pa yung isang bata. Kaya wala din kwenta yung nagdala ng katulong dito. Hindi ako makatulong ng maayos. Pero okay lang, at least nakakain. Basta talaga pagkain ng utak, talaga ganun. So anyway, ang tagal ko talaga magplantsa dito. Parang ang tagal ng ilang minuto na yun, naka-fast forward na yun mga kanani. Ang tagal talaga. Boring na ang nani niya sa ka-voice over. Habang binabaybay ko pa tong pagpaplantsa kung napakatagal, naga akong isa, gustong uminom ng tubig, sabi ko mamaya na. Tapos nakita niya yung binili nila sa Starbucks na inumin, parang strawberry flavor. Yan muna yung ininom niya. Hindi ko naman akalain na lalaruin niya lang pala. Ang sabi niya kasi inumin niya. Para manahimik, sabi ko, o sige, kunin mo na lang, inumin mo. Pero wag kang magdudumi ng damit o saan man. Aroy Diyos ko kasi nanahimik na. Kung saan nanahimik ang alaga, alam na dis kung anong nangyayari. So bago ko malaman, hinangir ko muna tong damit ng nanay ko. Sabi ko, ihangir ko muna para mamaya isuot niya sa party. Yan na, nung ihahangir ko na yung damit ng nanay niya, nakita ko na ang bakas ng paglalaro niya sa iniinom niya. Buti nga mga kanani, ganito lang ang naabot. Akala ko kasi tinapon niya lahat talaga. Buti wisik-wisik lang ba?